magsiawit sa Panginoon. Purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia! Magsiawit sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagbibigay mo sa amin ng bagong pagsilang sa binyag, pinagkalooban mo kami ng buhay mong walang wakas. Kaming pinatawad at binuhay para makapiling mo kailanman, ay pasapitin mo sa kaganapan ng iyong kadakilaan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra, at may isang alagad doon na ang pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Hudya at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Ikonyo na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya't tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod ng kanilang dinalaw ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem at iniutos na sundin iyon. Kaya't tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galatia sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asya. Pagdating sa hangganan ng Misya, ibig sana nilang pumasok sa Bitinya, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagtas sila ng Misya at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga-Macedonia nakatayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitaing ito, gumaya kami agad sapagkat natanto namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod.
Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa, Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa harap niya at umawit na'y may tuwa. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Kayong kay Kristo'y nabuhay, ay sa langit nakalaan, upang kay Kristo pumisan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung napuput sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang Kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo. Walang aliping higit kaysa Kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinutupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, O, pakibati ang katabi, mahal ka ni Lord. Ayan. Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Sabihin nyo nga po, you cannot please everybody. Ulitin nga natin. 1, 2, 3. Mas malakas. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, you cannot please everybody. Ulitin nga ninyo. Totoo yan. You cannot please everybody. Hindi lahat ng tao sasang-ayon sa akin at sasang-ayon sa inyo. Amen? Hindi lahat ng pinaniniwalaan ko, hindi lahat ng pinaniniwalaan po natin ay paniniwalaan din ng iba. Amen? Amen. Yan ang kabilin-bilinan ni Jesus sa kanyang mga alagad nung unang huling hapunan. Ito ang pinaalala ni Jesus sa kanyang mga alagad. Bakit? Anong sabi ng Panginoong Jesus?
napupuot sa akin ang sanlibutan. Ano ang sanlibutan na tinutukoy dito ng Panginoong Hesus? Ito ang mga tao na sumasalungat sa Diyos. Ang sanlibutan ito ay tumutukoy sa mga tao na hindi kayang tanggapin ang mga turo at aral ni Hesus. Ang sinasabing sanlibutan na ito ay ang mga taong iniibig ni Hesus, subalit hindi nila kayang ibigin si Hesus. Masakit na katotohanan, pero ito ang realidad. Hindi lahat ng itinuturo ni Hesus ay natatanggap ng lahat. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit kaliwat kanan marami ang pag-uusig. Kaliwat kanan ang pang-aalipusta, kaliwat kanan ang sabihin natin pinahihirapan ng ating mga kalooban. Subalit napakaganda ng sinabi ng Panginoong Hesus, pinili ko kayo. Ako at tayo ay pinili ni Hesus upang sumunod sa Kanya. Ako at tayo ay pinili ni Hesus para ibigin ang sanlibutan. Pagkatandaan natin sa Ebanghelyo din ni San Juan, Kabanata 3, Talata 15, anong sinasabi na doon? God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish, but might have eternal life. Sa simula pa, alam na ng Diyos na ang mundong ito ay mahihirapan siyang mahalin, pero pinili pa rin ng Diyos na ibigin ang mundong ito. Na kahit itong sanlibutang ito, ay hindi kayang ibigin ang totohanan ng Diyos, inibig pa rin siya ng Diyos, sapagkat ganyan ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang pinipili. Ang pag-ibig ng Diyos ay pangkalahatan. Na yung pag-ibig ng Diyos, hindi yan humihingi ng kapalit. Nasa sa akin na yan at nasa sa atin na yan kung ako at tayo ay tutugon sa pag-ibig niya. Pinili ako at pinili tayo ng Diyos sapagkat nakita ng Diyos ang puso ko at puso natin na magagamit niya upang nang sa ganon ang sanlibutang ito ay ating maibig. Sapagkat ang Panginoong Diyos, ang kanyang pag-ibig ay hindi sapilitan. Ang pag-ibig niya ay malaya. Para sa Panginoon, kung kailangan mapaayos ang sanlibutang ito, hindi siya gagamit ng dahas, kundi gagamit siya ng kabutihan. Na itong Diyos na naubod ng punong-ubod at nag-uumapaw ng pag-ibig, bababago niya ang mundo sa abot ng kanyang pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay walang katapusan. In short, ang approach ng Diyos ay laging positive way. Kaya nga sinabi ng ating mabuting balita, kung kayo'y iniusig, hindi dahil kayo ay dala-dala niyo yung mga sinasabi ninyo. Kayo'y inusig, bago kayo inusig na ako. Bakit? Sapagkat bago pa kayo mangaral, ibahagi ang salita ng Diyos, ako muna ang kanilang inusig. Subalit kahit inuusig pansanlibutan ng Diyos, patuloy pa rin ng Diyos sa kanyang pangangaral at pagpapalasap at pagpaparamdam ng kanyang pag-ibig. Yan ang kabilin-bilinan ng Diyos sa kanyang mga alagan. Yan ang kabilin-bilinan ni Jesus. Mapupuot sa inyong sanlibutan dahil sa akin. Pero ito'y sinasabi din ng Panginoon, kahit mapuot sa iyong sanlibutan, ibigin niyo pa rin siya. Bakit? Sapagkat pinili ko kayo upang maging katuwang ko para maramdaman ng mundo
upang maramdaman ng sanlibutan na siya ay minamahal, siya ay iniibig ng Diyos. Narinig natin ang kwento ng unang pagbasa mula sa aklat ng mga gawa ng mga apostol, na kung saan itong si San Pablo ay pumili ng kanyang makakasama, makakatuwang sa kanyang ministeryo ng pagpapahayag at pagpapangaral ng salita ng Diyos. Sino ito? Si Timoteo. Subalit si Timoteo ay hindi naman siya Hudyo. Kaya narinig natin na sa kwento ng unang pagbasa, pinatuli ni San Pablo si Timoteo. At si Timoteo ay naging kasakasama ni San Pablo sa pagpapangaral ng salita ng Diyos. Pagkatandaan natin, hindi lahat din ng tao naintindihan si San Pablo. Kung mapapakinggan yung nakaraang mga unang pagbasa, noong nakaraang mga araw, narinig natin si San Pablo pinagbabato ng mga tao at halos mamatay na. Subalit nung siya'y napunta sa harapan ng mga alagad, siya ay tumayo. Kung ako si San Pablo, siguro atras na ako noon. Bakit? Kayo kaya pagbabatuhin, ewan ko na lang. No? Kayo kaya alipustahin. Boy, panghihinaan ka ng loob. Subalit si San Pablo, bagamat ganun ang ginawa sa kanya, siya'y nagpatuloy ng pangangaral ng mabuting balita. Bakit? Sapagkat pinili siya ni Jesus upang ipangaral at ipalasap, ipadama sa mundo ang pag-ibig ni Jesus. Gayon din sa ating mabuting balita. Ako at tayo ay pinili ni Jesus sapagkat tayo ay mga katuwang ni Jesus upang iparamdam sa sanlibutan ang pagmamahal ng Diyos. Ang sanlibutan hindi kaya, kung minsan pa nga sumasalungat o di naman kaya pinagtatabuyan ang pag-ibig ng Diyos. Ako at tayo sinasabihan ng mabuting balita, kahit ganyan ang gawin ng sanlibutan, huwag tayong susuko. Bakit? Sapagkat ang Panginoong Hesus napagtagumpayan na yan. Sapagkat ang Panginoong Hesus, kahit na siya ay hindi tanggap ng sanlibutan, inibig pa rin niya ang sanlibutan. Tayo din, mga minamahal na kadiboto, tayo ay napunta sa dambanang ito upang nang sa ganun ibigyan ako at tayo ng grasya ng Diyos na maging maging tagasunod ni Kristo, una at higit sa lahat. Yun dapat ang aking matutunan at ating matutunan. Alam ko lahat tayo dito sa simbahang ito may mga daladalang dasal. Ako at tayo dito mayroong mga daladalang problema sa mga puso natin. Ako at tayo ay may dalang alalahanin sa ating mga isip. At hindi man masama yan, kaya tayo napunta dito, humihingi tayo ng tulong kay Jesus Nazareno. Subalit bago muna ang kahilingan ng aking isip, ng ating mga isip, ng aking puso, ng ating mga puso, una't higit sa lahat, ang magandang hingin natin kay Jesus Nazareno ay na maging matatag ako at tayo bilang tagasunod niya. Na ako at tayo ay maging alagad ng pag-ibig ni Jesus. Na ako at tayo ay patuloy na magpahayag ng pag-ibig ni Jesus sa sanlibutan. Yan ang dadalhin natin bilang mga deboto ni Jesus Nazareno. Si Jesus, dinala niya ang krus. Yan ang kasalanan natin. Tayo namang bilang mga deboto, ang daladala natin ay hindi lang basta krus, kundi daladala natin ang pag-ibig niya. Panalangin ko sa pagpapatuloy ng ating banal na misa ngayong umagang ito, nawa ang pag-ibig ni Jesus ay dalhin ko at dalhin natin. Na kahit yung mga tao na hindi kaibig-ibig, maibig natin. Na kahit yung mga tao na hindi tayo matanggap dahil sa ating pagdidibusyon kay Jesus Nazareno, iibigin pa rin natin yung taong yan. Bakit? Sapagkat yan kapatid natin.
na kahit ang mundo'y napupuot sa atin dahil sa pagsunod kay Jesus Nazareno, hindi tayo susuko. Bakit? Sapagkat ang misyon ko at misyon natin, ang mundo, ang sanlibutan ay mapalapit, bumalik at mayakap muli ng Diyos sa kanyang pag-ibig. Hari nawa ang pagdedebosyon natin kay Jesus Nazareno, magpaalab ang ating pag-ibig na laging sumunod sa kanyang yapak. At nawa si Jesus Nazareno ang magbasbas, magpala, at hubugin ako at hubugin tayo sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. At yung pag-ibig na yan, na ibinibigay sa akin at ibinibigay sa atin ni Jesus Nazareno, dalhin natin saan man tayo magpunta. Sapagkat bilang deboto ni Jesus Nazareno, hindi lang tayo deboto, tayo rin ay mga misyonero ng pag-ibig niya. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, buong kagalangan nating purihin ang Panginoon na bumubuhay sa kanyang anak mula sa mga patay at dahil dito'y nakatitiyak tayo sa buhay na walang hanggan. Hilingin natin ang tulong ng Panginoon sa mga panahon ng pagsubok. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga pastor, lalo na ang Santo Papa at mga obispo, naway patuloy tayong busugin sa mabubuting aral. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga inuusig dahil sa kanilang pananampalataya kay Hesukristo, naway patuloy na palakasin ng kapangyarihang walang maliw. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayo naway makatagpo ng kagalakan sa ating pananampalataya kahit sa harap ng mga pagsubok at kasawian. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga nagdurusa sa buhay na ito, lalo na ang mga may sakit, naway makatagpo ng ginhawa ng kalooban habang pinagninilayan ang inihahandog ni Jesus na buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, hinirang mo kami upang makasalo mo ng walang katapusan sa iyong kaharian. Pagkalooban mo kami ng lakas upang pasanin ang mga dusa at paghihirap bunga ng pagkaunawang muling kaming bubuhayin sa pamamagitan ng mapagligtas na kapangyarihan ni Kristo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Salamat sa iyo, aking Panginoong Hesus. Ako'y inibig mo at inangking labo. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, di makaya nang maipagkaloob. Mamaling iyas, ginigintong nilokob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang, Ama,
wala nang iba pa akong inihiling. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ng mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingat at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan na hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan, sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa, Itinaas na namin sa Panginoon. pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupan at mabos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay, hindi na mamamatayang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kahalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos, para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo na aming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan
Kawan at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kaalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalat ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ang labig parusa. Ikaw ang laging tinatawag. Gabay ka ng bawat pangarap. Lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan.
Ginto ang puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa ka. Kristo, Kristo, kulang pa bang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y gulong-gulo? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo. Ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang laging tinatawag. Gabay ka ng bawat pangarap, lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan. Ginto ang puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa ka. Kristo, Kristo, kulang pa bang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y gulong-gulo? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo. Kristo, Kristo ng buhay ko. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Inihahandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryos sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas,
Linggo, sa ganap na ika-6 ng umaga sa GMA 7. Gayon din, para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng Himala ng Nazareno, mangyari na mag-email sa himalanangnazareno@gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mong iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko ang inyong mga ulo, taas ang mga kamay, ilabas ang mga pababasbasan para sa natatanging pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ng iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming walwalahating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Viva Diyos. nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan ng krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.